Hintay, hintay, hintay! Bago ka pa man mag-scroll o mag-skip ng video na ito, pakinggan mo muna ito ng maigi. Kung ikaw ay isang SSS pensyonado or mayroon kang magulang, lolo, lola o kahit sino sa inyong pamilya na tumatanggap ng SSS pension, ang video na ito ay para sa inyo. Dahil ngayong Abril 2026, may isang napaka-importanting tanong na tinatanong ng milyon-milyong Pilipino sa buong bansa. Ang SSS pension ba natin ay mapapaaga dahil sa Holy Week? Matatanggap ba natin ito bago ang Semana Santa? O kaya naman ay maaantala pa tayo? Huwag kang aalis sa video na ito dahil ibibigay namin sa iyo ang lahat ng sagot, ang lahat ng detalye, at ang lahat ng kailangan mong malaman para hindi ka mahuli sa impormasyon. Ito ang pinakakumpletong gabay para sa SSS Pension Release ngayong Abril 2026. At siguruhin mong mapapanood mo ito hanggang sa dulo dahil may espesyal na impormasyon kami sa katapusan ng video na ito na talagang mahalaga para sa inyong benepisyo. At bago pa man tayo sumabak sa buong detalye, kung ito ang unang beses mong manood sa aming channel, pindutin na ang like button ngayon at isubscribe na para hindi ka mahuli sa mga susunod pang breaking updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo ng gobyerno na may direktang epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Libo-libo na ang aming mga kapwa Pilipino na nakinabang sa aming mga video. Sumali ka na sa aming lumalaking pamilya ngayon. Na ngayon, simulan na natin, ang Holy Week o ang Semana Santa ay isa sa pinaka-inaabangan na pagtitipon ng pamilya sa buong Pilipinas. Ito ang panahon ng panalangin, ng pagpapahinga at ng pagtitipon ng pamilya. Pero para sa ating mga SSS pensyonado, ang Semana Santa ay may kasamang isang malaking katanungan na hindi matahimik ang isip. Ang pera ba ay darating sa tamang oras? Dahil alam nating lahat na ang pensyon ay hindi lang simpleng extra income. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming pamilya sa ating bansa. Ang pensyon ng lolo at lola ay ginagamit para sa pagkain, gamot, bayad ng kuryente, tubig at minsan pa nga ay tumutulong pa sa pag-aaral ng mga apo. Kaya ang tanong kung mapapaaga o maaantala ang release ay isang bagay na may malaking epekto sa tunay na buhay ng tunay na tao. Alamin natin ang konteksto. Sa taong 2026, ang Semana Santa ay nagsisimula sa Palm Sunday at ang mga opisyal na holiday na idineklara ng gobyerno ay sumasaklaw sa Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Ito ang mga araw na karaniwang sarado ang lahat ng opisina ng gobyerno, ang mga bangko at kahit ang mga remittance centers at financial institutions. Ang SSS mismo ay isang gobyernong ahensya. At tulad ng lahat ng gobyernong tanggapan, ito ay sumusunod sa opisyal na kalendaryo ng holiday na idineklara ng palasyo. Kaya't ang tanong ay hindi lang simpleng magbubukas ba ang SSS? Ang mas malalim na tanong ay kung paano naaapektuhan ng mga holiday na ito ang aktwal na pagpapalabas ng pondo, ang processing ng mga bayad, at ang pisikal na pagdating ng pera sa mga kamay ng ating mga pensyonado. Para mas maunawaan natin ito, kailangan muna nating pag-aralan kung paano gumagana ang sistema ng pagbabayad ng SSS pensyon. Ang Social Security System ng Pilipinas ay may iba't ibang paraan ng pagbabayad para sa kanilang mga miyembro at pensyonado. Una, mayroon tayong direktang deposito sa bangko. Ito ang pinakakaraniwan at pinaka-convenient na paraan kung saan ang pensyon ay direktang nililipat sa bank account ng pensyonado. Pangalawa, mayroon ang SSS UMID card na may kasamang e-wallet o prepaid feature na nagbibigay daan sa mga pensyonado na ma-access ang kanilang pensyon sa pamamagitan ng ATM o mga accredited na outlet. Pangatlo, para sa mga pensyonado na gumagamit ng over-the-counter na bayad sa pamamagitan ng mga accredited na bayad sentro, ang proseso ay naiiba at may sariling schedule. At pang-apat, mayroong mga pensyonado na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng mga partner remittance centers at pawnshops na accredited ng SSS. Ang bawat isa sa mga paraan ng pagbabayad na ito ay may iba't ibang antas ng sensitivity pagdating sa mga holiday. Ang direktang deposito sa bangko, halimbawa, ay maaaring maapektuhan kung ang araw ng paglipat ay nahuhulog sa isang opisyal na holiday. Dahil ang mga clearinghouse at interbank transfer systems ay karaniwang hindi nagpapatakbo sa mga holiday.
Ang UMAD card-based na pagbabayad ay maaaring mas naaapektuhan kung ang mga ATM ay natutulog o kung ang mga outlet ay sarado. Ang over-the-counter na bayad sa mga bayad sentro ay siguradong maapektuhan kung ang mga bayad sentro na ito ay sarado sa panahon ng holiday. Kaya't ngayon, babalik tayo sa pangunahing tanong, ang SSS pensyon para sa Abril 2026 ay mapapaaga ba dahil sa Holy Week? At ang sagot ay, ito ay depende sa ilang mahahalagang salik at ipapaliwanag ko sa inyo ng isa-isa. Una sa lahat, kailangan nating tingnan ang kasaysayan. Sa mga nakaraang taon, ang SSS ay may patakaran na kung ang regular na araw ng pagbabayad ng pensyon ay nahuhulog sa isang opisyal na holiday o non-working day, ang pagbabayad ay karaniwang inililipat sa pinakamalapit na nagtatrabaho na araw. At ang tanong ay kung ito ay isang araw bago o isang araw pagkatapos ng holiday. Sa ilang mga pagkakataon sa nakaraan, ang SSS ay nagpapaaga ng mga pagbabayad bago magsimula ang holiday break para matiyak na ang mga pensyonado ay may hawak na pera sa kanilang mga kamay bago magsimula ang holiday. Ito ay isang desisyon na kinukuha ng management ng SSS na isinasaalang-alang ang kapakanan ng kanilang mga miyembro. Pangalawa, ang uri ng inyong payment channel ay may malaking papel. Kung ang inyong pensyon ay direktang napupunta sa inyong bangko, halimbawa sa BDO, BPI, Metrobank, Union Bank o kahit sa Land Bank, ang desisyon ng SSS na maaga o huli ang pagpapadala ay direktang nakasalalay sa kung kailan sila mag-i-initiate ng transfer. Kung ang SSS ay mag-i-initiate ng transfer isang araw bago ang holiday, ang pera ay maaaring dumating sa inyong account sa parehong araw o sa susunod na banking day. Importante rin na malaman na ang mga bangko mismo ay may sariling processing schedules at kahit na mag-initiate na ng transfer ang SSS, ang pisikal na pag-credit sa inyong account ay maaaring maantala kung ang bangko ay sarado o kung ang clearing system ay hindi nagpapatakbo. Pangatlo, ang geographic location ninyo ay mahalaga rin. Ang mga pensyonado na nasa malalaking lungsod tulad ng Metro Manila, Cebu at Davao ay may mas maraming options pagdating sa pag-access ng kanilang pensyon. May mas maraming ATM, mas maraming bangko at mas maraming accredited na outlet. Kumpara dito, ang mga pensyonado sa mga probinsya o sa mga lugar na malayo sa bangko ay maaaring mas naapektuhan ng holiday disruptions dahil mas limitado ang kanilang mga pagpipilian. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na marami sa ating mga pensyonado ay hindi alam. Ang SSS ay may opisyal na paraan ng pagpapaalam sa kanilang mga miyembro tungkol sa mga pagbabago sa schedule ng pagbabayad. Ang SSS ay regular na nagpo-post ng mga advisory at announcement sa kanilang opisyal na website, sa kanilang mga social media accounts, lalo na sa Facebook, at sa pamamagitan ng text messages sa mga rehistradong miyembro. Kaya ang pinaka-reliable na paraan para malaman ang eksaktong schedule ng pension release para sa Holy Week ay ang direktang makipag-ugnayan sa SSS o ang regular na pag-check ng kanilang opisyal na komunikasyon. Pero alam nating lahat na hindi lahat ng pensyonado ay may access sa internet o sa social media. Marami sa ating mga lolo at lola ay hindi gumagamit ng Facebook o ng SSS website. Kaya naman, ang responsibilidad na ito ay karaniwang napupunta sa mga kabataang miyembro ng pamilya, ang mga anak, mga apo, at mga kamag-anak na siyang nagbibigay ng impormasyon sa kanilang mga matatanda. At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga video tulad ng ito ay napakahalaga. Para matulungan nating lahat, bata man o matanda, na maunawaan ang sistema at mapanatiling updated ang ating mga pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na bagay na kailangan ninyong gawin bilang paghahanda para sa posibilidad na ang inyong pensyon ay maaantala o mapapaaga ngayong Holy Week. Ang una at pinakamahalaga ay ang pag-check ng inyong SSS account balance at pension status ng maaga. Huwag hintayin ang huling minuto. Kung meron kayong My SSS account online, i-log in at tingnan ang inyong payment history at ang nakaplanong susunod na bayad. Kung wala kayong online account, maaari kayong pumunta sa pinakamalapit na SSS branch bago magsimula ang Holy Week break para ma-verify ang inyong status.
Pangalawa, siguraduhin na ang inyong bank account o UMID card ay aktibo at walang problema. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi dumarating ang pensyon sa takdang oras ay hindi dahil sa SSS o sa holiday, kundi dahil may problema sa bank account ng pensyonado mismo. Baka sarado na ang account, baka expired na ang ATM card, o baka may hold order. Siguraduhin na wala sa mga ganitong sitwasyon ang inyong account bago pa magsimula ang Holy Week. Pangatlo, magtago ng kahit kaunting pera para sa pangunahing pangangailangan sa panahon ng Holy Week. Ang Holy Week ay isang holiday na tumatagal ng ilang araw at kung sakaling maantala ang pensyon, kailangan mong may pambili ng pagkain at gamot para sa inyong pamilya. Hindi namin sinasabi na handa kayong anihin ng problema, kundi sinasabi namin na maging handa para sa anumang sitwasyon. Ang pagiging handa ay hindi pesimismo. Ito ay karunungan. Pang-apat, i-update ang inyong contact information sa SSS. Siguraduhin na ang inyong registered mobile number ay aktibo at nagtatanggap ng mga mensahe. Ang SSS ay nagpapadala ng mga SMS notification para sa mga advisory at announcement at kung ang inyong numero ay hindi updated, maaari kang mapalampas ng mahalagang impormasyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang aspeto ng Holy Week at pensyon, ang mga pensyonado na tumatanggap ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng mga remittance centers at pawn shops. Para sa mga ito, ang schedule ng pagbubukas at pagsasara ng mga outlet na ito sa panahon ng Holy Week ay kritikal. Karamihan sa mga pawn shop tulad ng Cebuana, Luilier, ML Willier at Palawan Express ay may iba't ibang schedule sa panahon ng holiday. Ang ilan ay bukas pa rin sa limitadong oras. Ang ilan naman ay sarado ng buo sa mga pangunahing holiday tulad ng Biyernes Santo. Kaya ang rekomendasyon namin ay makipag-ugnayan sa inyong pinakaginamit na outlet bago magsimula ang Holy Week para malaman ang kanilang eksaktong schedule. Para sa mga pensyonado na gumagamit ng palengke o tindahan bilang kanilang lieu of payment, ito ang mga sitwasyon na kailangang mas mabigyang pansin. Sa mga lugar na malayo sa lungsod, ang mga tanggapan ng pagbabayad ay maaaring sumunod sa ibang schedule at ang mga lokal na opisyal ay maaaring makatulong sa pagpapaliwanag ng sitwasyon. Gusto ko ring pag-usapan ang isang bagay na madalas na pinag-uusapan ng aming mga kababayan pagdating sa SSS pension. Ang tanong na bakit kaya mababa ang aking pension? O tama ba ang aking natatanggap? Ito ay isang completely separate na paksa, pero habang pinag-uusapan natin ang pensyon ngayon, nais kong ipaalala sa inyo na kung may katanungan kayo tungkol sa inyong pension amount, ang tamang gawin ay makipag-ugnayan sa SSS ng direkta. Huwag maniwala sa mga third party na nag-aanyaya sa inyo na bayaran sila para tulungan kayong mapataas ang inyong pensyon o maklaim ang inyong benepisyo. Maraming scammer ang nagtatarget ng mga pensyonado, lalo na sa panahon ng holiday kung kailan maraming tao ang nangangailangan ng pera. Sa pang bagay na gusto niya naming i-highlight, ang SSS ay patuloy na nagmo-modernize ng kanilang sistema at sa ilalim ng kanilang digitalization programs, mas marami ng pensyonado ang nakakatanggap ng kanilang pensyon ng direkta sa kanilang digital wallets at e-wallet accounts tulad ng GCash, Maya at iba pa. Para sa mga pensyonado na gumagamit ng ganitong sistema, ang mga digital wallet ay karaniwang accessible kahit sa panahon ng holiday dahil ang mga online at mobile na serbisyo ay hindi nagsasara tulad ng mga pisikal na branch. Kaya kung wala pa kayong ganitong setup at gusto ninyong mas convenient ang pag-receive ng inyong pensyon, maaari itong isang option na pag-isipan ninyo. Ngunit syempre, kailangan din nating kilalanin na hindi lahat ng ating mga pensyonado, lalo na ang mga matatandang miyembro, ay komportable sa paggamit ng mga digital na kasangkapan. At ito ay isang lehitimong concern. Hindi lahat ay may smartphone, hindi lahat ay may internet access, at hindi lahat ay pamilyar sa mga ganitong sistema. Para sa mga ito, ang patuloy na pagbibigay ng suporta mula sa pamilya at sa komunidad ay napakahalaga. Talakayin din natin ang tungkol sa mga pensyonado na may sakit o may kapansanan at nangangailangan ng kanilang pensyon para sa regular na pagbili ng gamot. Para sa mga ito, ang anumang pagkaantala sa pensyon ay hindi lang isang inconvenience. Ito ay maaaring may seryosong epekto sa kalusugan. Kaya ang mensahe namin sa mga pamilya ng ganitong mga pensyonado ay maging mas proactive. Huwag hintayin ang pensyon bago bumili ng gamot.
Kung kaya, bumili ng sapat na gamot bago pa magsimula ang Holy Week para matiyak na may sapat na stock kahit man maantala ang pensyon ng ilang araw. Ngayon, nais naming ibahagi sa inyo ang ilang impormasyon tungkol sa kung paano makipag-ugnayan sa SSS para sa inyong mga katanungan. Ang SSS ay may hotline na maaaring tawagan. Ang kanilang contact center number ay available sa kanilang opisyal na website at sa kanilang mga social media pages. Mayroon din silang email support at live chat options sa kanilang website. Para sa mga gustong personal na bumisita sa SSS branch, inirerekomenda na gawin ito ng maaga, bago pa magsimula ang holiday week, dahil ang mga branch ay maaaring maging mas abala habang papalapit ang holiday at maaaring may limitadong oras ng operasyon sa mga araw bago ang mismong holiday. Habang isinasara natin ang pangunahing paksa ng video na ito, nais naming gumawa ng isang malinaw na buod para sa inyong kaginhawahan. Ang SSS pensyon para sa Abril 2026 sa konteksto ng Holy Week ay maaaring mapapaaga kung ang regular na petsa ng pagbabayad ay nahuhulog sa isang opisyal na holiday. Ang SSS ay may tradisyon ng pag-aayos ng kanilang payment schedule para matiyak na ang mga pensyonado ay hindi maaapektuhan ng malaki ng mga holiday. Gayunpaman, ang eksaktong anunsyo at adjustment ay nagmumula lamang sa opisyal na komunikasyon ng SSS. At ito ang dapat na sundan ng bawat pensyonado at ng kanilang mga pamilya. Ang pinakamatalinong bagay na magagawa ninyo ay ang maging proactive. I-check ang inyong account, i-update ang inyong information, mag-ipon ng kahit kaunting emergency fund, at sundan ang opisyal na SSS channels para sa pinakabagong balita. Para sa mga nagtatanong din tungkol sa ibang benepisyo ng SSS na maaaring apektado ng Holy Week tulad ng disability benefits, sickness benefits, maternity benefits at death benefits, ang parehong prinsipyo ay naaangkop. Ang lahat ng mga transaksyon na may deadline o may scheduled payment date na nahuhulog sa holiday period ay maaaring maapektuhan. At ang pinakamahusay na gawin ay makipag-ugnayan sa SSS ng direkta para sa kani-kanilang specific na sitwasyon. Nais din naming sabihin na habang kinalulugdan nating lahat ang Holy Week bilang isang panahon ng panalangin at pagtitipon ng pamilya, ang mga concern na ito tungkol sa pensyon ay lehitimo at dapat natugunan ng maayos ng ating mga institusyon. Ang mga pensyonado ay nagbayad ng kanilang SSS contributions sa loob ng maraming taon ng kanilang buhay at trabaho. Ang kanilang pensyon ay hindi basta-basta benepisyo lamang. Ito ay isang karapatan na kinita nila sa pamamagitan ng kanilang pawis at pagsisikap. At ang SSS bilang isang institusyon na nagsisilbi sa milyon-milyong Pilipino ay may responsibilidad na matiyak na ang pagbabayad ng pensyon ay maayos, maagap at hindi nakakaabala sa buhay ng mga pensyonado kahit sa panahon ng holiday. Habang tinatatapos natin ang video na ito, nais naming ipaalaala sa inyong lahat na ang impormasyon sa video na ito ay batay sa kasalukuyang patakaran at kasaysayan ng SSS at ang pinakatumpak na impormasyon para sa inyong partikular na sitwasyon ay matatagpuan sa opisyal na SSS channels. Ang mundo ng mga benepisyo at government services ay patuloy na nagbabago at ang pananatiling updated ay ang pinakamahalagang bagay na magagawa ninyo para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. At ngayon, bago pa man kayo mag-exit sa video na ito, may isang malaking pabor na gustong hilingin sa inyo. Kung nakinabang kayo sa video na ito, kung natuto kayo ng kahit isang bagay na makakatulong sa inyo o sa inyong pamilya, pakibahagi ang video na ito sa inyong mga kakilala, sa inyong grupo sa Facebook, sa inyong mga kapwa pensyonado, at sa lahat ng inyong mahal sa buhay na maaaring makinabang mula rito. Ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay isa sa pinakamapagmahal na bagay na magagawa ninyo para sa inyong mga kapwa Pilipino. At sa section ng komento sa ibaba, gusto naming marinig ang inyong mga karanasan. May naranasan na ba kayong maantala ang pensyon dahil sa holiday? Paano ninyo ito naharapo? Anong tips ang maibabahagi ninyo sa inyong mga kapwa pensyonado? Ang inyong mga komento ay napaka-importante para sa aming komunidad dahil ang tunay na kaalaman ay nanggagaling sa tunay na karanasan ng tunay na tao. Magkomento na kayo ngayon at tulungan natin ang isa't isa.
And syempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, ito na ang perpektong pagkakataon. Pindutin ang subscribe button at ang notification bell para makuha ninyo ang pinakabagong updates tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth at lahat ng benepisyo ng gobyerno na may direktang epekto sa inyong buhay at sa buhay ng inyong pamilya. Kasama kayo namin dito at patuloy kaming magbibigay ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili, ingatan ang inyong pamilya, at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas maraming Pilipino ang makinabang. Maraming salamat sa inyong oras at panunood. Kayo ang dahilan kung bakit kami patuloy na gumagawa ng mga video na tulad nito.